Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:37 ng umaga at sa pagkakataong ito ay makasama natin via phone ang ating guest. No? Siya po ay isang guidance facilitator sa Bethany Child Development Center, registered psychologist and psychometrician at may nakuha rin siyang master, nakapagtapos ng master in psychology. Eto Bin, kilala mo to? Pag-uusapan kasi natin ang tungkol sa pagiging responsable. Prank ba yun? Oo. Anong prank? Kilala. Okay. Kilala mo to. I-welcome po natin. Ang topic natin na prank responsibly. Wow. Sige, welcome po natin via phone si Ma'am Charlotte Faith Dimerin. Ma'am, good morning. Welcome po sa ating program. Good morning po sa lahat. Magandang araw. Yes, magandang araw po. So kasama ko rin po dito si Robin. Kilala niyo po ba ito? Ay, opo. Baka i-prank ako. Oo. Ayan. Pag-uusapan natin kasi ngayon ay April 1. So baka may mag-April Fool's Day pa. Pero baka sumobra kasi yung pagjo-joke nila. So mahalagang mapag-usapan ito. At ang unang tanong natin dito, Ma'am Faith, no? Kailan po ba natin masasabi na sumobra na ang prank ng isang tao? Masasabi natin sumobra na ang prank kapag una, hindi na natatawa ang tao, kapag ang reaksyon ay galit, lungkot, or minsan tahimik na lang, hindi na siya prank kasi nasasaktan na yung tao. May mga tao na tumatawa lang para hindi mapahiya, pero deep inside, na-hurt na sila sa prank. Second, kapag may emotional reaction na natakot, anxiety or panic. Halimbawa, pinaniwala mo na may aksidente, mayroong malubhang sakit, or may nangyaring masama. Sa psychology kasi, ang ganitong prank pwedeng mag-trigger ng fight or flight response. Yung totoong nararamdaman ng katawan ang takot kahit na joke lang pala. Sumusunod rin po ang prank kapag napahiya ng isang tao sa harap ng iba. Lalo na kung ginawa sa public or pinost online. Tandaan natin na hindi lahat ng nakakatawa sa iba ay nakakatuwa para sa taong involved. Kasama rin dito kapag nasira ang tiwala, kapag ang prank ay based sa sinungalingan, lalo na sa seryosong bagay. After the prank, kahit sabihin mong joke lang, merong part sa tao na pwede pala niya akong lokohin ng ganito. Kailangan mo nang mag-sorry ng seryoso kung ang prank ay nauwi na sa paghingi ng tawad, pag-ayos ng relationship, din sa magulang, sa teacher, or sa boss. Ibig sabihin, sumog ang prank. So, yan po. Pero paano po ba natin malalaman, Mama Faith, kung medyo sensitive lang po yung tao? Pwede may ganun po ba? So, paano po ba malalaman kung sensitive lang po masyado yung tao? Yung actually hindi naman ganun kabigat, sensitive lang pala siya. Meron din po kasing hindi masama ang pagiging sensitive. Ibig sabihin na mas malalim yung pakiramdam ng tao, mas mabilis siyang maapektuhan ng kanyang emotions. So, obserbahan natin yung reactions nila sa joke or sa mga biruan natin. Madali ba silang ma-hurt? Kahit simpleng joke lang. Tumatawa ba sila pero parang napilitan lang? Tingnan rin natin kung iniiwasan nila yung ganitong sitwasyon. Hindi ba sila sumasali sa mga biruan? Kasi this can be a sign na hindi sila comfortable sa ganitong environment. Yung emotional responses kasi ng mga sensitive, mas intense, mas mabilis silang malungkot, mas mabilis silang mag-worry or mag-overthink, mas tumatagal bago silang mag-move on sa isang incident. So, hindi ito weakness, ito ay part lang ng kanilang personality at experiences sa buhay. So, kahit hindi sensitive ang isang tao, hindi ibig sabihin okay na lahat ng prank. Kasi bawat tao may limitation at minsan hindi natin agad alam kung saan yun nanggagaling.
Maganda po yung nasabi niyo po, hindi ito sign of weaknesses nila, hindi sign na weakness nila ang pagiging sensitive, pero malamang sa malamang dulot ito or cause ito ng kanilang naging experience previously. So, Ma'am Faith, ano rin po ba yung mga bagay na hindi dapat pala isinasama sa prank? Mm-mm. Una na po dyan, no, yung mga prank na may pananakot, mga fear-based prank. Halimbawa, yung kunwaring may aksidente or may malalang sakit o may nangyaring masama. Bakit ito hindi dapat sinasama sa prank? Dahil nakaka-trigger ito ng anxiety at trauma. Hindi lahat ng tao pare-pareho ang ating emotional capacity. Hindi natin alam kung may pinagdaanan yung tao, baka may past experience siya na related dito. Second, yung public humiliation kapag may kahihiyang kasama sa prank. Halimbawa, yung pinapahiya sa harap ng klase, sa harap ng opisina, pinopost sa social media without consent, ginagawang katatawanan yung isang tao. Bakit hindi ito okay? Dahil sinisira nito ang dignity ng tao. At tinatawag tayong lahat na magbigay ng respeto, hindi ng kahiyan. Isa na rin po dito na hindi dapat nating isama sa prank yung mga seryosong kasinungalingan. For example, fake pregnancy. Sikat po kasi lalo na pag April Fool, fake emergency, fake na bad news, mamatay, yung ganito. Bakit hindi ito okay? Dahil ang tiwala ay madaling masira, hindi ito madaling maibalik at sinisira nito ang trust. Delikado kapag nasira na ang dignity ng tao. Siyempre, kapag involved na yung pagkatao sa prank, hindi rin natin kailangan isama sa mga prank yung may physical harm or risk. Dahil, syempre, safety, non-negotiable yan. Walang prank na worth it kung may masasaktan. Kasama rin dito, syempre yung pag inaatake natin yung personal insecurities po ng tao or sensitive topic. For example, in-involve natin yung weight, yung timbang ng tao, yung itsura, family problem, or yung past trauma, especially mental health. Bakit hindi ito okay? Hindi natin alam ang silent battles ng bawat isa. Ito yung mga bagay na deeply connected sa self-worth ng tao. So, simple rule, if inaatake na ang heart, identity, or safety ng isang tao, hindi na yan prank, nakakasakit na. Yun po. Ayan, napakalinaw po noon. Kaya ngayong April Fool's Day, ano kaya ang magandang gawin, Ma'am Faith? Magpaparang pa ba? Magjo-joke pa ba? O wag na lang? Ano ang mensahe nyo po? Ngayong April Fool's Day, hindi naman masama maging masaya. Hindi rin masama na tumawa at magkatawa. Pero sana tandaan po natin na hindi lahat ng nakakatawa ay nakakabuti. Hindi rin lahat ng uso ay tama. So, bilang isa sa advocate ng mental health, gusto natin i-promote ang emotional safety, ang respect, and healthy relationships. Tinatawag rin tayo sa mas mataas na standard. Alam po natin yan, yung rule na huwag natin gawin sa iba, yung ayaw natin gawin sa atin. So bago tayo mag-prank, tanungin muna natin ang sarili natin, makakatawa ba yung tao na involved or masasaktan? Mapapalapit ba kami o magkakalayo? So kung gusto talaga nating magpasaya, mas piliin natin ang saya na walang nasasaktan. Para sa ating mga generation ngayon, choose kindness over clout. Siyempre, para sa lahat, choose love over laughter at someone else's expense. Na wala tayong masasaktan at wala tayong maaapakan na pagkatao. Yun po. Ayan, kaya prank responsibly. Kaya Bin, yung magbagong buhay ka na, Bin. Oo, no? Kaya Ay, ino na kita. 'di ba? Yung mga
facial kuan ng tao. Wag mong gawing prank 'yun. Oo. Sinasabi ko lang naman, 5 na lang ang buhok mo dyan sa ulo mo. Oo, yan. Kuan yan, ha? Oo, akala mo, nakakatuwa yan. Hindi yan. Nakaka-encourage. Oo, ayan. Kay Ma'am Charlotte Faith. Oo, thank you. Oo, maraming salamat po Ma'am Charlotte. Si Ma'am Charlotte isang chat lang talagang pag me time magbibigay sa atin ng opportunity, privilege para ma-interview natin. Ma'am, maraming salamat at asahan niyo po na marami pang mga ganitong contact sa inyo. Thank you din po. Ayan, God bless you po, Ma'am Charlotte Faith de Merin. Ayan po. Pinag-usapan po natin dito ang tungkol sa pagiging responsable. Ito ay panawagan sa lahat ng mga joker din. Na sobra-sobra mag-joke. Hindi dahil uso ay maganda. Yes, tsaka lagi pong tandaan, yung bawat isa sa atin may struggle yan, di ba? Sabi ni Ma'am Faith. So, maybe para sa'yo, okay lang, pero sa kanya hindi pala. So, wag magalit pag sensitive siya. Numarabya si sensitive hindi kailangan sensitive, may pinagdadaanan lang. Oras natin 7:48 ng umaga at yan po ang ating mga balita sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero wag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makakasama po natin ang ating partner from Zamboanga City Medical Center. Muli kami po ang inyong lingkod, Sara Mito Labing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras na Zamba Sulta. Dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad.